nyo kung sakasakali gusto nyo boto, kaya manalo ba kagaganda yung buhay. Pero gusto kong malaman ko na ang buhay na San Cristiano ay hindi nakadepende sa presidente o kaninong mga tao. Tayo mga lingkod ng Diyos, kung tutusin, ang buhay po natin ay nakadepende sa Diyos na bumubuhay po sa atin. At siguro makikita sa inyo, about sa local election, nalo rin yung manok na bakit yung pinaglalabanan dito. So, okay. Hindi na nito po. Makikita po, yung mga pinabiglanan yung wife na airplane. Okay, so, alam niyo po, ang karamihan na frustrated, maraming mga pastors, mga Christians, ang talagang mga na-frustrate. Siguro, maasa sila, baka sakaling manalo, yung mga sinasabi ng prophecy, mga tutupan. Pero, makita po natin, malayo yung pinalagyan, yung kanilang kandidato. So, gusto ko malaman nyo na ang lingkod po, matalo na, manalo, yung mga binoboto po natin, hindi po ako nakatingin doon sa ating mga araw-araw na buhay at maging doon sa pinabukasan. Sa totoo lang, kung yung mga kababayan po natin, lalo yung mga kapwa ng Cristiano, yung mga pastors, umaasa sila kung sa katakaling si Brother Eddie ay nanalo sila ng pwesto, kung nabiguman sila dito, kung tutuusin dito sa aming pag-aaralan, makita niyo po, patungkol sa faithful servant na hindi na magbibigo pag ikaw ay nagbibig sa ating mga. Kaya bago yan, ay last Sunday, we're studying about yung election of God. Elect of God. Na tayo bilang mga hingiran ng Diyos, kung tutuusin, ay maganda rin pinadalagyan natin. Hingiran tayo ng Diyos. Hingiran tayo ng Diyos ang kasan. Hingiran tayo ng Diyos para maging tao niya. Hingiran tayo ng Diyos para maging kapamilya niya. Yung tayo ay mga pamilya ng aming Panginoon, walang kapantay po yun. Kasi kung ano ang pagkaari ng ating Ama na nasa langit, ay kanya lahat. Okay? So, tulad lang na siguro kay Nanay Tony, ay kung ano kanyang pag-aari, nakikinabang na kanyang pamilya, na kanyang mga anak. Hello? So, ganoon naman talaga iba sa isang pamilya. Kung lalo na kung wala kang asawa, may isang buong pamilya kayo. Itong kwento itong isinishare sa amin ng katuwaan, ito po isang pamilya, wala namang asawa tayo. Lahat tayo, we belong to one family. Isang pamilya, ay kung anong meron ang magulang, ay pag-ari din ng mga halapakan po natin natin. So, napakaganda pag ikaw ay pinili ng Diyos. Would you imagine, ang dami mga tao, pagkatapos ay 1 of a million, isa ka sa pinili ng ating parang. Ang bagay yun, yung mga nagbabago na sila contesta na pinagpipilian, pagkatapos ay pag napili sila gano'n, pinigay-gaya na nila. How much more tayo? Yung premyo natin, more than a million, more than house and lot. Dahil ang premyo natin ay napakaraming package magmula sa pamilya ng Diyos, yung tahanan ng Diyos, yung paling nakatira, ang lahat ng pag-aaral ng Diyos, sa iyo rin, kaya anong nahanapin pa. Okay? So, let's open our Bible sa aklat ng Lucas for today's message. Alright, so, ang sabi nyo sa aklat ng Lucas, chapter 12. Muli sa verse 35, let your waist be girded, your lamps burning, and you yourselves be like men who wait for the master when he will return from the wedding, that when he comes to knocks, they may open to him immediately. Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Surely I say to you, that he will hear himself and have them sit down to eat, and I will come and serve them. And if he should come in the second watch, or come to the third watch, and find them so, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief will come, he would have watched and not allow his house to be broken into. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
So, bagamat ito yung binasa natin, hindi ibig sabihin na limitado lamang dito yung ating pag-aaral. Patusay, nakita po natin from the very time itself, ay ang title natin ay yung faithful servant ng ating Panginoon. Ang operates ay actually the book of Luke. So, nagpasalamat tayo para kayo paano magkaroon tayo ng idea doon sa ating pag-aaralan. Okay? Gusto kong malaman nyo na itong aklat ng Lucas ay isinulat para talagang tayong mga naglilingkod sa ating Panginoon, maging tama yung ating attitude patungkol sa pagsalubong sa ating Panginoon. Si Jesus ay muling babalik. Pero problema ganito, pag siya dumating, kailangan magkakaroon na tayo nagtatrabaho. Para matulad sa isang ano, ito may mga tahanan ka, may mga katulog ka, pagkas patuloy mo ng bahay, matagpuan mo yung mga katulog mo, nasa kapitbahay, nasa chismisan, mga ba, something na hindi nila ginagawa ng alaman sa mga spirit, nilulubi ng bahay, pero pagdating mo, wala pa makapain, yung mga lamaan, tapak-tapak ka, siyempre magagalit ka. Pero pag dumating ka na matagpuan mo yung mga katulog mo, wow, wala sila na. Tapos ang mga trabaho, di ba? Ay magiging maligaya ka. So itong akal ng Lucas ay ang layo nito para himukin ang mga mananampalataya na sa kanilang mga buhay, mamuhay sila na kumbaga umibilo sila ayon sa pagkakatawag ng ating Panginoon. Now, let's go to the outline. Sa outline natin kung search the faithful servant, una, we have the status. At sinabi natin status, hindi naman ito patungkol sa single or married, bagos ay what I mean by status of the faithful servant, yung kanilang kalagayan. No? Yung kanilang spiritual condition, na kung saan ay pwede ka lang bagoy o hindi na nagawin spiritual condition. Pero anyway, status ng mga faithful servant, makita po natin hindi po sila, ang faithful servant, nagtatrabaho, kumikilos, hindi nabubulakot. Diba normally pagka, kung kailan yung nandiyan yung amo, kilos ng kilos. Pero pag wala na yung amo, wala na. Kaya kung isang trabaho, dahil ka pa, magbubulakot na, mas lalo magbubulakot kung wala ka. So, dito sa kwento dito, ang sabi ka naman ng ating Panginoon, ay dapat kayo ay palaging handa. No? Baga, katulad ng mga katulong o alipin sa isang tahanan na pagbalay pa ng amo, ay kailangan pagdating ng amo na nakatagpuan sila mga nagtatrabaho. Hindi sila natutulong, hindi sila mga tamad, hindi sila nagtutulong. Bako sila nasisipag, kumikilos, at ginagawa yung mga bagay na inasign sa kanila. Kaya yung mga faithful servant, kung ano ang ministry na binigay sila ng Panginoon, kung ano pinagkatiwala, ay kailangan talaga na ginagawa ko natin. Okay? So, yun ang kalagayan ng faithful servant. Kumbaga, they are prepared. Kaya merong illustration na nag-big-kiss. Pag sinabi ng big-kiss, it's very prepared to do the household job. Sa mga kapit ay itong una natin, ang status nila ay mga faithful servant, kahit na wala yung kanilang master, they are working. They are doing their tasks, they are doing their assignment, they are doing the household chores. Second point is service of the faithful servant. So, doon sa chapter 16, verse 1 to 15, napag-aralan na rin natin ito dati concerning the doctrine of serving. Na kung saan ay una, sa verse 1 pa lang makita natin, ay yung mga pagsayo sa kanilang mga paglilingkod, yung mga religiosong tao, ang kanilang mga paglilingkod, more on hypocrisy. Kumbaga, pagpapakitang tao lamang sa mga tao, they appear righteous to the eyes of men, pero sa kanilang kalooban, hindi po sila talaga nagbibig sa ano-ano. At yung palang attitude kung nasaan ang may pera, doon sila. Kaya sabi mo gano'n sa Bible study ko lang ako, alam nyo, kung ako lang ako sa pera, hindi ako, ang mahanapin ko paglilingkuran doon sa mga may pera. Pero ang ako paglilingkod na, hindi ako sa pera. Doon ako nga, di ba kasapag ko, namin ko ngayon sa iyong harapan. Okay? So, yung mga panseyo, ang anong service more on money. Pag hindi sila kikita,
wala silang pakinabang, hindi sila maglilingkod. Kaya yung kausap ko pa ako, pinatap ko sila. Okay? Sinabi ko naman sa kanila na ako'y narito lang talaga para kaluhan, bahagian ng salita ng Diyos. Okay? Kaya makita nyo, pag binasa ko ng gawaan, hindi pinapasa mo, sa mga supporter ko, dapat hindi binasa. Diba? Pag hindi pinasesi, sumusuporta ko sa akin. Pero makita nyo, wala akong sa iyong tahanan para magpago sa akin. Hello? Lumahan po. No? Tapos kasi kung saan tayo ginagana ng Panginoon, hindi natin tinitingnan kung tao ito, pera o wala. Basta ang mahalaga, binantaan ng Diyos para sila ay paghintulan, ibahayag ang salita ng Diyos.